Sama-sama tayong magiging tarakli. Tanghali na magsalubong ang isang pampaserong van at truck na may kargang buhangin sa Labo, Camarines Norte. Nag-overtake ang van kaya sumalpok sa truck sa kabilang lane sa Maharlika Highway. Sugatan na ang dalawang driver at naipit pa ang driver ng van na pinagtulungang masagip ng rescue team. Patuloy ang investigasyon habang nagpapagaling ang mga sugatan sa ospital. Matinding traffic at hirap sa pagsakay ang sinusuong ng marami sa mga commuter tuwing holiday season at maging sa mga ordinaryong araw. Ang hiling ng isang grupo palawigin ang operating hours ng MRT at LRT hanggang hating gabi. Ano nga ba ang tugod dyan ng Transportation Department? Saksi, si Marisol Abduraman. Para sa maraming commuter, struggle is real ang araw-araw na pagbiyahe. Dagdag pang pahirap kapag inaabot ng gabi sa kalsada, lalo na ngayong holiday rush. Tinanungan namin ang mga kapuso online, ano ang diskarte mo para sa late night o panggabing commute? Sagot ng isa, nag-undertime o overtime na lang daw siya sa trabaho. Ang isa naman, umaalis sa bahay ng maaga at nagpapahinga na lang sa opisina bago mag-duty. Sabi ng isang netizen, 9 p.m. natatapos ang huling klase ng kanyang anak. Kaya pilit niyang hinahabol kasama ng mga kaklase ang huling trip sa LRT2. Pag di raw umabot, nagbubuk sila sa ride-hailing app at naghahati-hati sa pamasahe pa uwi. Daing ng isa pang netizen, mahirap lumabas at umuwi sa gabi dahil delikado. Yan nga raw sana ang gustong solusyonan ng isang grupo na humihiling na i-extend ang operasyon ng MRT at LRT. Nangalap sila ng pirma para sa panawagang palawigin hanggang alas 12 ng hating gabi ang operasyon ng mga tren. Sa ngayon, 9:30 hanggang 10:15 ng gabi ang pinakahuling regular na biyahe ng LRT at MRT. Kaya malaking bagay raw sa mga commuter, lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho sa gabi kung palalawigin ang operating hours ng mga to. Dapat po, lahat po ng mamamayan ay may safe at reliable po na mga public transportation, lalo na po yung mga BPO workers po natin, yung mga night shifters, at yung mga estudyante pong late na po umuwi. Isa si JB sa mga madalas ginagabi sa trabaho. Tumatakbo raw siya para mahabol ang last trip ng MRT. So, haba din ang pila pag rush hour. Kasi pag MRT kasi mabilis lang siya, mga 10 to 15 minutes. Hindi raw kailanman option ang mag-taxi dahil sa sobrang mahal. Kaya pag di umabot sa MRT, bus carousel ang sunod niyang target. Yun nga lang, mas matagal ang biyahe. Mas mabilis lang yung MRT kaysa sa carousel talaga. Kasi tatayo ka pa sa MRT din eh. Ay sa amin, carousel kasi, pares lang. Siksikan din. Welcome naman daw sa grupo ang sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista na i-extend ang operasyon ng MRT at LRT ngayong holiday season. Pero sana raw, palawigin pa ito hanggang hating gabi at gawin ng permanente. Ang gusto ng ilang netizens, 24 hours na pagbiyahe ng mga tren. Halos 24/7 na rin daw naman ang mga negosyo sa Metro Manila. Sabi ng isang netizen, malaking tulong sana sa mga may night shift kahit kaunting mga bagon lang ang babiyahe sa gabi hanggang early morning. Ayon sa DOTR, kapag permanenteng in-extend ang operating hours ng MRT at LRT, maaaring malagay sa alanganin ang kakayahan ng kanilang maintenance teams na magsasagawa ng kinakailangang checks at repairs. Mahalaga raw ang mga ito para magarantiya ang kaligtasan ng mga pasahero at ang reliability at efficiency ng train services. Ayon sa MRT, kaligtasan ng kanilang mga pasahero ang pangunahin nilang inaalala. Hindi raw pwedeng isakripisyo ang kinakailangan gawing maintenance sa MRT dahil makakaapekto ito sa kaligtasan ng mga sumasakay dito. Wala pang tugon ang pamunuan ng LRT hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Inanunsyo na kung magkano magiging dagdag singil ng Maynilad at Manila Water sa pagpasok ng 2025. Asahan ng 7 pesos and 32 centavos per cubic meter na dagdag singil sa Maynilad. Ibig sabihin 20 pesos and 8 centavos ang dagdag sa buwanang bayarin ng residential consumers na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. Samantala, 5 pesos and 95 centavos per cubic meter ang itataas sa singil ng Manila Water. Katumbas ito ng 24 pesos and 68 centavos sa residential consumers na kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan. Nangako ang MWSS Regulatory Office na walang water crisis sa susunod na taon at magiging limitado rin daw ang mga water interruption. Epektibo ang dagdag singil mula January 1, 2025 hanggang Marso.
At sa mga susunod na buwan, muling magkakwenta ang MWSS kung magkakaroon o MWSSRO kung magkakaroon ng pagbabago. Mas pinalawig naman ang discount ng Lifeline consumers gaya ng mga miyembro ng 4Ps. Sa Enhanced Lifeline program, saklaw na rin ang mga lagpas sa minimum na 10 cubic meters kada buwan pero dapat magparehistro sila. Tatlong magkakahiwalay na sunog ang sumiklab sa Maynila at Quezon City sa nakalipas na 24 oras. Sa isa sa mga sunog sa Quezon City, napalikas ang mga residente sa kalapit na kondo. Saksi, si James Agustin. Nagangalit na apoy ang sumiklab sa residential area sa Barangay 218 Tondo, Manila pasado alas 5 ng hapon. Batay sa inisyal na imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa isang bahay sa Antipolo Street. May sakit pa kaming dalawang mag-asawa. Tapos, yung bahay namin, nasunog pa. Tapos, yung konti kong kabuhayan na tindahan, wala pa. Saan kami pupunta ngayon? Pasado alas 7 na ideklarang under control ng sunog. Wala namang napaulat na damay sa Meralco substation na malapit lang sa nasunog na residential area. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Kagabi, sumiklab din ang sunog sa Tandansora, Quezon City. Mabilis kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Nakarinig kami ng sigawan, then binuksan ko yung bintana, malaki na yung apoy. Nasa tapat na po ng bahay namin talaga, kaya bumaba na po talaga ako. Kaming lahat bumaba na. 5 ang sugatan, kabilang ang isang lalaki na nakagat ng aso sa binti. Nasa 18 bayang nasunog at 24 na pamilya ang apektado. Ang involved po dito ay isang 2-story residential informal settler. Ang origin of fire po natin ay ground floor sa bedroom ng nasabing bahay. Sa Quezon City ring commercial building naman ang nasunog sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard pasado alas 6 ng umaga. Napalikas din ang mga residente sa katabing kondo. Sobrang mausok, masakit sa ilong. Isang nasugatan at 2 nahirapang huminga, kabilang ng isang fire volunteer. Ang isang pusa sinubukan ding i-resuscitate ng bumbero. Mahigit 17 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog na inaalam pa ang sanhi. Windmill naman ang nasunog sa Burgos, Ilocos Norte. Tanaw hanggang kabilang bayan ang nasunog na istruktura. Hindi nagtagal at nawala rin ang apoy. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Nagtakbuhan ang mga manonood sa isang fireworks display sa Misamis Occidental. Imbis kasi na sa ere, dumiretso sa mga manonood ang pumalyang fireworks. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nagliwanag ang kalangitan sa makukulay na fireworks sa Oroqueta City sa Misamis Occidental. Pero maya-maya, nagpulasan ang mga manunood, imbes kasi na pataas. Dumiretso sa mga manunood ang fireworks. Nangyari yan sa gitna ng Grand Fireworks Display noong Sabado. Agad namang rumisponde ang mga bumbero. Sabi ng LGU, posibleng natumba ang fireworks dahil sa malakas na hangin. So, motong pagkatumba dito diretso sa mga tao nga nagkaduol. Pero nevertheless, pasalamat na sa Ginoo nga way mahitabo nga daotan ni ana. Mao nang ang ato ang Bureau of Fire and ang mga participants sa fireworks display na to naghimo dahil corrective measures sa next, which is tomorrow. Ayon sa Oroqueta Fire Station, hihigpitan nila ang inspeksyon sa safety measures para hindi na maulit ang insidente. Pero paglilinaw nila, bago pa man ang kompetisyon, ay nag-inspeksyon na sila ng setup ng mga kalahok at pumasa naman ang mga ito. Sisiguruhin din daw ng LGU na masusunod ang mga pulisiya. Di kahinanglan ang mga tao layo yun sa atong mga fireworks. No? Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Plano po ng gobyerno na gumamit ng drone para mag-monitor sa West Philippine Sea. Ayon po yan sa tagapagsalita ng PNP. At ang bilin ng Pangulo sa pinakamatataas na security officials ng bansa, huwag mang-uudyok at huwag palalalain ang tensyon. Saksi, si June Veneracion. Sa kabila ng paulit-ulit na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ,
Bili ni Pangulong Bongbong Marcos sa Joint National Peace and Order Council meeting sa Camp Crame. Ang sabi ng ating presidente is we should refrain from provocative stance doon po sa West Philippine Sea so as not to escalate po yung tension sa West Philippine Sea. Plano rin daw ng gobyerno na bumili ng mga unmanned aerial vehicle na gagamitin sa West Philippine Sea. Yung drone nang gagamitin natin kasi napakamahal po talaga ng gasolina ang gagamitin natin gamit yung mga water assets natin para magbantay. Magastos man at limitado ang kakayahan. Patuloy raw na magpapatrolya ang Armed Forces of the Philippines. In terms of our deployment in the West Philippine Sea, it's constant that the Philippine Navy is there 24/7. We are patrolling our waters, asserting our sovereignty. Kamakailan, muling kinundina ng Amerika ang agresibong mahakbang ng China, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi pati sa iba pang bahagi ng dagat na inaangkin din ng China. We're clear-eyed about the challenges to peace and stability in this region and worldwide. That includes coercive behavior by the People's Republic of China in the East China Sea and the South China Sea and elsewhere in the region. Pero sa ika-13 Manila Forum for Philippine-China Relations, sabi ni Chinese Ambassador Wang Zilian, mapayapa at hindi mananakop ang China. Since the founding of the People's Republic of China, we have never provoked a war, started a proxy war, or occupied 1 inch of others' land. Wala raw karapatan ng ibang bansa na paratangan silang banta sa seguridad. When we are baselessly accused of being a security threat by former colonialists and aggressors, we can stand the test of history and soberly aware of the reasons behind. Walang binanggit ang Chinese ambassador kung sino ang kanyang pinatatamaan. Pero kilalang dating sinakop ng Espanya, Amerika, Japan ang Pilipinas. Mga bansang nananawagan na sundin ng China ang rule of law. Inanyayahan din ni Wang ang mga Pilipino na bubisita sa kanilang bansa para mas lalo raw itong maintindihan. China and the Philippines have maritime differences, but China has always insisted on managing and addressing the differences through dialogue and consultation. Wala pang pahayag ang AFP at PCG tungkol sa mga sinabi ng Chinese ambassador. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.